Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang Gusto kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa lolo ko. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakaalis na si Regan at Harry sa bahay ni Lynette pero tagumpay na naisilid ni Lynette ang sulat niya sa jacket ni Harry nang hindi niya ito napapansin. Pagkaalis ng dalawa ay kinagalitan ni Dax si Lynette dahil napansin niya na nagbibigay siya ng pahiwatig sa dalawa. Hindi naman nakaimik si Lynette dahil natatakot siya. Sabi ni Dax kung gusto nilang magkasundo silang dalawa ay sundin niya ang mga sasabihin niya at tumangulang si Lynette dahil wala siyang magawa. Dahil kung hindi niya ay babasagin niya sa mukha ni Lynette ang hawak ni Dax. Kaya kinatakot naman ito ni Lynette at inutusan ni Dax ang kasamahan niya na iakyat na si Lynette. Sa kabilang dako naman sa East Ridge, magkasama si Doc Lyndon at Annalyn at habang nagkakape si Doc ay tinatawagan ni Annalyn ang nanay Lynette niya pero hindi ito sinasagot ang tawag niya. Kaya nag-alala si Annalyn kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Sabi ni Doc Lyndon na go worry ka na naman kung ano-ano naman ang maiisip mo. Ikinagalit ito ni Annalyn at sinabi niya na anong pinupunto mo, Doc? Nag-overthink ako? Na mabilis ako magkaroon ng hinala? Na mali ang iniisip ko kay Zoe? Siguro pinagtatanggol mo si Zoe kasi close kayo. Mahinao naman na sinagot ni Doc Lyndon si Annalyn na of course not. May alam si Doc Lyndon sa sikreto nila Zoe at Carlos kaya gano'n na lang siyang sumagot kay Annalyn na parang iniiwasan niya ito. Humingi naman ng pasensya si Annalyn dahil napagtaasan niya ito ng boses. Naitanong ni Annalyn kay Doc Lyndon na close pala si Zoe at Doc Carlos na ikinagulat naman ni Doc Lyndon at kung paano niya nasabi. Ipinagtataka lang ni Annalyn kung bakit nag-uusap si Zoe at Carlos pero hindi naman niya ito nakikita. Kaya nawiwirduhan siya. Hindi niya halos maisip ni Annalyn kung paano sila nag-uusap kung pareha silang masungit. At biglang sinabi ni Annalyn na siguro kapag nag-uusap o nagsusungitan sila ay para silang mag-ama. Na ikinagbigla naman ni Doc Lyndon ang sinabi ni Annalyn kaya napatingin siya dito. Kinabahan naman si Doc Lyndon sa mga nasasabi ni Annalyn dahil lahat ng ito ay totoo. Nasabi na lang ni Doc Lyndon na mabait naman si Carlos, yun nga lang ay may pagka-stricto. Kaya naisip din ni Annalyn nung nasampil ni Carlos si Zoe at bigla niyang nasabi na well at least may nagdidisiplina kay Zoe. Pero hindi pa din siya mapalagay si Annalyn kung bakit hindi sinasabi ni Carlos na close pala sila ni Zoe sa kanila ng nanay Lynette niya. Sabi naman ni Doc Lyndon na baka ayaw lang ni Doc Carlos na maapektuhan ang relasyon nila dahil alam naman nila na para silang mga aso't pusa na lagi nag-aaway. At sumang-ayon naman si Annalyn sa sinabi ni Doc Lyndon. Samantala, inihatid na ni Harry si Regan sa bahay nila pero bago ito bumaba ng sasakyan ay naitanong niya kay Harry kung okay lang ang tita Lynette nila. Sabi naman ni Harry baka nag-aalala lang din sa pagkawala ni Don Pepe. Sabi naman ni Regan iba ang naging kutob ko kanina at nag-aalala ako. Para kay Tita Lynette. Sabi naman ni Harry, nag-overthink ka lang Regan at napapraning ka na naman. Inaamin naman ito ni Regan pero nag-aalala lang siya sa panahon ngayon dahil madaming kriminal sa paligid at wala naman masama sa pagiging praning. At bumaba na nga ito na sasakyan ni Harry at nagpaalam na. Habang si Harry naman bago umalis ay nagtanggal muna ng mga kalat niya sa bulsa ng jacket niya at nakita niya ang papel na inilagay ni Lynette na may nakasulat na help. Bigla niyang naalala kung bakit sila niyakap ni Lynette ay para mailagay yung sulat sa bulsa ng jacket niya. Agad naman bumalik si Harry sa bahay ni Lynette. Samantala, si Lynette naman ay ikinulong nila Dax sa isang kwarto at napadasal na lang si Lynette na sana ay makasama niya pa din ang kanyang anak na si Annalyn. Walang kaalam-alam si Lynette na binalikan siya ni Harry at dumani ito sa likod ng bahay nila para iligtas siya. Pero mukhang naasaan pa ni Dax si Lynette dahil pinuntahan siya nito sa kwarto kung saan nila ito ikinulong. Samantala sa Apex Hospital naman kung nasaan si Zoe at Moira, nag-usap muna ang mag-ina bago nila kitain si Giselle at Robert para sabihin ang tungkol kay Don Pepe. Sabi ni Moira kung sigurado siya na naandito ang dad niya. Sabi naman ni Zoe na tinext niya si Joe at sinabing naandito ang dad niya at si Giselle. Bago siya pumasok sa opisina, kinausap muna ni Moira si Zoe na kailangan niyang galingan ang pagka-arte niya at mapaniwala nila ang dalawa sa plano nila kay Don Pepe. Naabutan ni Zoe ang magkapatid na magkayakap at nagtanong si Zoe kung may balita na sila sa lolo nila.
Galit naman na nilapitan ni Giselle si Zoe at bigla niya itong sinampal at tinanong niya kung saan nila dinala ang papa nila at saan nila ito itinago. Niyakap naman ni Robert si Zoe at sinabihan niya si Giselle na huwag namang ganyan, nasaktan mo pa si Zoe. At nang bigla naman dumating at kunwari lang si Moira at nagalit dito kung bakit niya ginawa kay Zoe na sampalin ito. Hinarap din ni Giselle si Moira at sinabing isa ka pa, mga kriminal kayong mag-ina at tinanong niya kung nasaan nung time na nawawala ang papa nila. Pagod na si Giselle sa mag-inang Moira at Zoe sa mga kasinungalingan nila. Nagtanong naman si Robert kung alam nila kung nasaan ang papa nila. Nagmamakaawa si Robert kay Zoe na sabihin niya na ang totoo. Bago magsabi si Zoe kay Robert ay sinabihan niya muna si Moira na mami na kailangan na natin sabihin sa kanila ang totoo. Pero kunwari ay pipigilan ito ni Moira para hindi sila mahalata. Sabi ni Zoe na dinukot ang lolo Pepe niya ng mga armadong lalaki at kaya sila pumunta dito ay para sabihin nila na tinawagan siya ng mga dumukot sa lolo niya at dahil lumihingi ito ng ransom kung hindi ay papatayin nila ito. Sabi ni Zoe, hindi agad namin nasabi sa inyo ito dahil natatakot kami na baka saktan nila si Lolo kapag nalaman nila na nagsumbong kami sa inyo. Kaya sana huwag kayong magalit kung hindi namin nasabi dahil gusto kong protektahan si Lolo. Dahil kapag nagsumbong kami sa inyo, baka saktan nila ang Lolo. Lalong nagalit si Giselle sa narinig nila kay Zoe at sinabing hindi totoo yan. At maya-maya kunwari may tatawag kay Moira na may pinadalang kahon at makikita nila ang mga gamit ni Don Pepe na duguan at palalabas nila na pinatay si Don Pepe dahil nagsumbong sila sa kanila. At paniniwalaan naman ito ni Giselle at Robert dahil yun ang suot ng papa nila. Tagumpay na naman ang mga plano ni Moira at ikinatuwa naman ito ng mag-ina. Samantala, sinundan naman ni Annalyn si Zoe at sinabihan niya ito na hindi siya naniniwala na wala siyang kinalaman sa nangyari sa lolo Pepe niya. Galit naman na sinabihan ni Zoe si Annalyn na hanggang ngayon ba ayaw mo akong tigilan sa mga hiniala mo sa akin. Sabi naman ni Annalyn, kay Zoe, hindi dahil ako mismo ang maghahanap ng ebidensya na kayo ni Moira ay may pakana sa pagkawala ni Lolo. Ikinainis ito ni Zoe at iniwan niya si Annalyn. Habang si Carlos naman ay galit na kinausap si Annalyn dahil kung bakit ayaw niyang tigilan si Zoe. Kaya kinausap niya si Annalyn at sinabing, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong tantanan si Zoe. Gigil na gigil ka sa kanya. Ano ba ang gusto mong patunayan para tigilan mo lang siya sa mga hiniala mo na may wala siyang kinalaman sa pagkawala sa lolo mo? Sabi naman ni Annalyn, gusto ko lang malaman ang katotohanan sa lolo ko kung ano ang totoong nangyari sa kanya at di ninyo ako mapipigilan na alamin ang katotohanan. May liligtas kaya ni Harry si Lynette? Ano ang ginawa nilang plano para paniwalain nila si Lynette at Robert sa nangyari kay Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.